So the season of Lent is an opportunity for us to journey with Jesus, journeying with Him on the way to the cross on Calvary. And in His dying, we join with Him so that in His rising, we will also join with Him. Sa panahon ng Quaresma, there are three things that we want to intensify. And these are also the three pillars of Lent. So the season of Lent is a time for prayer, a time for fasting, and a time for acts of charity. Sa season of Lent, mas ginagawa nating, ini-intensify natin yung ginagawa nating pagdadasal, pagpuasa, o pagbuhat og maayo sa atong isig kaingon. So ultimately, all of this will lead us to a converted heart, a converted spirit. The season of Lent is penitential in character. Tinitingnan natin ang ating sarili at inihahanda natin yung ating mga puso upang makasama natin si Jesus, hindi lamang sa kanyang pagdurusa at pagkamatay, kundi kasama din natin siya sa kanyang muling pagkabuhay. Father, unsa ang puasa, ug nganong magpuasa man? Sa panahon sa Quaresma, adunay duha ka pagpuasa. Una, gitawag ni siya fasting o sa abstinence. Ang pagpuasa nga fasting, one full meal ra siya. O kana ginabuhat nato siya sa Ash Wednesday o sa Biyernes Santo. Matag Biyernes sa Quaresma, walay pagkaon og karne. Father, kinsa dapat ang magpuasa? Ug kano sa magsugod ang puasa? So from 12 years old to 60 years old. Pero adunay mga exemption. Halimbawa, kung aduna kay sakit or more than 60 years old ka na, pwede na nimo nga dili ka magpuasa. Pero if you are still capable, ang simbahan nagsulti nga magpuasa gihapon. Kay kana siya, pareho na siya sa atleta nga kung gusto nimo magmaayo kang atleta, kinahanglan nga adunay preparasyon ang imong lawas, no? Kini gibuhat nato siya sa pagpenitensya, dili lamang alang sa atong kaugalingon kundi atong halad pud alang sa Ginoo. Unsa ang diferensya sa pagpuasa ug sa self-diet? Og dili pud ni siya kanang gitawag nga pag-diet, no? Ang pagpuasa, gibuhat para sa atong kalambuan kauban ang Ginoo, no? Dili lang sa kalambuan sa kaugalingon, pero kauban pud na, no? Kay maayo man pud nga magpuasa ta kay makasinati pud ta sa kasinatian sa mga tawo nga gigutom. Eksperyensya tag kagutom, mas dako ang atong kasing-kasing tagipusoon alang sa mga taong gigutom. Father, sala bang dili magpuasa? Ang simbahan misulti kanato nga mao kani ang atong kung maayo tang sumulunod sa simbahan, sumulunod sa atong Ginoo, musunod pud ta sa gisulti sa simbahan. O kung dili ta musunod sa gisulti sa simbahan, murag kani siya sintomas pud sa pagpadulong sa sala. Kay kung dili, murag masunod na lang ta sa atong gusto, no? Murag wala nay unsa pa may papel sa simbahan kung inana nga kanang kung unsay gusto nako mao ra nga akong sundon. Pero sa simbahan misunod man ta kay mao kini ang gisulti sa simbahan nga makapaayo alang sa atong kasing-kasing ug atong para ug sa atong kalag. Ano ibig sabihin ng works of mercy? Bakit ito gagawin sa panahon ng Quaresma? Ang buhat sa kaluoy, siguro ato hinabang, pagtabang sa mga kabus o sa nagkinahanglan. Ang pisipito, misulti siya nga nobody is too poor that he cannot give and nobody is too rich that he cannot receive. Kitang tanan kabus sa atubang sa Ginoo, no? O aduna tay mahatag sa mga o kita pud aduna pud tay ikasarang ihatag. Even the little that we can share, it is always something. Ang acts of charity, siguro pagtabang sa nagkinahanglan, labi na gyud sa mga kabus, kanang mga walay makaon, kanang walay trabaho, kanang mga tawo nga murag gikalimtan na sa katilimban, no? Pagbuhat og maayo alang kanila. Unsa man, siguro concretely, usahay mosakay ka sa tricycle, no? Usahay tanawon nimo, you have
If you have extra money, why be a little generous to the tricycle driver? Usahay not material things, no? Adto ka sa usa ka commercial establishment, no? Try to be good, to try to be kind sa mga nagtrabaho diha kay nakaibalo ka nga kapoy na sila, no? Kindness, no? Goodness. Charity is not only giving something material. Pwede po sa acts of charity when we give our love sa mga nagkinahanglan. Kitang tanan man nagkinahanglan, no? Pagbuhat og maayos sa mga nagkinahanglang mga tao. Labi na katong mga tao nga mas nagkinahanglan pagyud og pagigugma og pagmahal, no? So usahay kita kay atong gihigugma katong gihigugma raman kanato. But can we also love those who are unlovable? Can we also be kind to people who are unkind to us? Can we also share something to people, no? Sometimes even if we think that kita man po may panginahanglan. Sa Ebanghelyo, sa katapusan sa Ebanghelyo ni San Mateo, misulti si Jesus, no? What merit the kingdom? For I was hungry and you gave me food, thirsty and you gave me drink, naked and you clothed me, imprisoned and you visited me, sick and you cared for me, no? So ang corporal acts of mercy mao kanang mga buluhaton nato sa alang sa atong isig kaingon. Unsa ang kaayuhan nga makuha nako kung ako kining buhaton? So sa Ebanghelyo misulti nga feed the hungry, no? Ang mga gutom pakaunon, no? Ang adunay mga tawo nga gigutom, and it is our obligation. Ang mga giuhaw paayunomon. And then clothe the naked, katong walay sinina. Siguro it's not just sanina, kundi adunay mga tao nga wala sila'y mapuy-an. Sometimes there are so many things that we keep within our closets, no? Why don't we give them away? How many shirts can we really wear, or how many shoes can we really wear at the same time? Give them to those who are in need. And another thing, comfort the sorrowing. Kanang mga naghilak, no? Comfort them. To give hope to those who are in sorrow. Sometimes a mere touch or a comforting word or just mere presence can bring comfort to those who are afflicted. Visit the sick. Ang mga masakiton, it is our Christian duty to visit those who are sick. Kay siguro, one of the things we should always bear in mind, we should always be thankful because we are healthy. One of the things we can do is to visit those who are in prison and listen to their stories, no? Because sometimes we will also be changed by the way we look at them. Makita nato nga tao pud sila, sama nato, no? Kung adunay mga tao nga nakasala og naa sila sa prisuhan, and think of these people who are inside their cells, looking forward to be with their families, to be free, no? O usahay madulaan silang paglaom. And lastly, bury the dead. Kita mga Pilipino, no, this is not so much of a problem for us. A member of the family or kaila nato adunay mamatay, we are always ready to comfort the sorrowing, the family left behind. Ang panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpreparar sa atong kaugalingon, sa pakiguban sa atong Ginoo sa iyang pag-antos, sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Mauni nga preparar pud nato ang atong kaugalingon, mauna so that we'll truly be one with our Lord, that in prayer, fasting, in acts of charity, we'll truly be able to have a meaningful celebration of the season of Lent, and ultimately will bring us to a celebration of Easter.